Okay, tara na. Nakalatag sa harap natin ang mga source na binigay mo at lahat to umiikot sa isang napakatinding tanong. Yung kailan, di ba? Oo, kailan ba talaga yung punto na sa pilitang ipapatawaw yung tinatawag na tatak ng halimaw o 666? Ang dami kasing teorya, ang daming haka-haka. Sobra. Pero itong mga dokumentong to parang naglalatag sila ng isang napaka-specificong timeline. Parang script. Tama, So, ang mission natin ngayon, bubuin natin yung pagkakasunod-sunod na mga pangyayari ayon sa interpretasyong ito para makita natin kung ano pa talaga yung mga kondisyon na kailangan muna mangyari bago sumapit ang panahong yan. tama. At para hindi tayo, alam mo na, malito doon sa timeline na yan, siguro unahin muna natin yung mga pangunahing tauhan sa kwentong ito. Yung mga key players. Oo, yung mga key players. Pero, wag muna lahat. Kasi baka malunod tayo. Sa ngayon, siguro yung dalawa lang na pinakamahalaga. Sige, sino yung dalawang yon? Una, yung tinatawag na anak ng kapahamakan. Siya, kumbaga, yung magiging supreme leader ng buong mundo. Okay, isang global leader? Tapos, pangalawa, yung bulaang propeta. Siya naman yung magsisilbing parang head of propaganda o enforcer niya. Ah, okay. Sila yung tandem. Isang leader, isang tagapatupad. Mas madaling tandaan. Sila yung kailangan nating bantayan habang binubuo natin yung kwento. Sige, so ayon sa mga source na ito, hindi pala ito yung tipong magigising na lang tayo sang araw tapos may batas na kailangan magpatatak. Hindi talaga. May matinding prologue, kumbaga. Isang serye ng mga kaganapan na yayanig sa buong mundo. Isang napakatinding prologue. Inilalarawan ito sa 3 yugto ng pagkawasak na mangyayari bago pa man magsimula yung tinatawag na huling 1 linggo. 3 yugto. Sige, ano yung una? Sa unang yugto pa lang, mamamatay na raw ang sangkapat o 1/4 ng populasyon ng mundo. Teka. 1/4. Agad-agad. Oo, ang mga dahilan, digmaan, matinding taggutom, mga sakit na kakalat at paniniil mula sa mga gobyerno. Grabe. Kung 8 bilyon tayo ngayon, 2 bilyon tao yun. 2 bilyon. Parang yun pa lang, sapat na para bumagsak ang buong sibilisasyon. Magkakaroon na ng total collapse. Oo. Bago pa man dumating yung pangalawang yugto. Pero may kasunod pa. Meron. At tama ka, magkakaroon yan ng domino effect. Pagkatapos mamatay ng 1/4 ng mga tao, papasok yung pangalawang yugto. Ano naman yun? Dito, yung planeta mismo ang masisira. Sinasabi na masisira ang sangkatlo, 1/3, ng lahat ng ani sa lupa. 1/3. 1/3 din ng mga isda at lamang dagat. 1/3 ng supply ng malinis na tubig. At pati raw yung liwanag mula sa araw at buwan, magdidilim ng 1/3. Wow. Ang direktang resulta niyan, isang pandaigdigang krisis sa pagkain. Isang krisis na hindi pa nararanasan kailanman. Grabe ah. So, unang yugto, namatay ang bilyon-bilyon dahil sa kagagawa ng tao. Pangalawang yugto, yung kalikasan naman ang gumanti. Nag-collapse. Parang wala nang matatakbuhan ah. At may pangatlo pa. May pangatlo pa. Oo, at ito na siguro yung pinaka nakakakilabot. Ang pangatlong yugto ay 5 buwan. 5 buwan ng ano? Nang walang tigil na paghihirap. Inihahalin tulad yung sakit na mararamdaman sa tindi ng kagat ng alakdan. Yung parang sobrang sakit, gusto mo nang mamatay pero hindi ka mamamatay? Eksakto. Isang paghihirap na masahol pa raw sa kamatayan. At pagkatapos mismo ng 5 buwang yon, May kasunod pa? meron. May 4 na anghel daw na pakakawalan mula sa ilog Euphrates. At ang misyon nila, magdala ng isang hukbo, 200 milyong kabalyero para patayin ang isa pang 1/3 sa mga natitirang tao sa mundo. Wow! Okay, i-rewind natin. Gawin natin yung math kasi nakakalula yung mga numero. Sige. Kung nagsimula tayo sa 8 billion, 2 billion ang namatay sa unang yugto. May natirang 6 na billion. Tama. Sa pangatlong yugto, 1/3 ng 6 na billion na yun ang papatayin. Ibig sabihin, may 2 billion pa na mamamatay. 2 bilyon pa. So, sa kabuuan, mahigit 5 billion ang mawawala bago pa man magsimula yung pinag-uusapan nating huling linggo. Halos wala nang matitira. Grabe. At dito na ba papasok yung sinasabi mong
anak ng kapahamakan. Eksakto. Dito na nagiging malinaw yung lohika sa likod ng lahat ng paggawasak na to. Ang ipinipresenta ng source mo ay isang classic na problem-reaction-solution scenario. Yung gagawa ka ng problema. Tapos, magre-react yung mga tao sa takot at desperasyon. At ikaw din ang mag-aalok ng solusyon. Ganun na nga. Gumawa ka ng problema na halos ikadurog ng mundo, digmaan, gutom, sakuna, at ang reaksyon ng mga natitirang tao. Maghahanap sila ng tagapagligtas. Isang perpektong setup. Sila ang may gawa ng sunog, tapos sila rin yung darating na bumbero. Eksakto. At dahil sa sobrang desperasyon ng mga tao, tatanggapin nila yung solusyon. Yung leader na sila rin ang naghanda. Ang anak ng kapahamakan. At kapag nangyari na yan, Kapag umupo na siya sa templo na siyang hudyat daw ng kanyang opisyal na pamumuno sa buong mundo, doon palang formal na magsisimula ang huling isang linggo. okay, dito na rin papasok yung iba pang tauhan. Oo. Yung gobyernong itatatag niya, tinatawag na halimaw sa dagat. Isa itong merger ng pandaigdigang kapangyarihan at pandaigdigang relihiyon. Isang entity na may kapangyarihang politikal at moral. At yung bulaang propeta, Siya yung magiging enforcer nito. malinaw. So nakumpleto na ang entablado. Bagsak ang mundo, may bagong global leader, may sistema na siya. So dito na natin masasagot yung pinakatanong, ang 42 buwang yugto. Dito na nga, Ano yung mga partikular na detalye na binibigay ng source tungkol sa panahong to? sinasabi sa mga dokumento mo na ang huling linggo ay 7 taon, pero nahati ito sa 2. Ang pagpapatupad ng 666 ay mangyayari lamang sa unang kalahati. Sa loob ng 42 months o 3.5 taon. Eksakto. Paulit-ulit yung diin. Meron itong simula at mayroon itong tiyak na katapusan. At para mangyari to, may mga kondisyon. Okay, ano yung unang kondisyon? Una, yung nabanggit na natin, ang anak ng kapahamakan ng hari ng buong mundo, at ang pinakakritikal, kontrolado niya ang lahat ng supply ng pagkain na tubig. Yan yung pinaka-basic at pinaka-epektibong paraan ng pagkontrol, di ba? Oo. Hindi mo kailangan ng high-tech na armas kung kontrolado mo ang tiyan ng mga tao. Kapag ang pamilya mo na ang nagugutom, dun masusubok ang lahat ng prinsipyo mo. At dyan papasok yung ikalawang kondisyon, ang mekanismo. Yung bulaang propeta, uutusan niya ang lahat ng tao na sambahin ng imahe ng anak ng kapahamakan. So, hindi lang basta pagpapatatak, may kaakibat na requirement ng pagsamba. Oo, hindi pwedeng wala. At pangatlo, yung mismong tatak. Ang 666 na ilalagay daw sa kanang kamay o noo ay ibibigay lamang sa mga pumayag sumamba. So hindi siya parang national ID system na mandatory para sa lahat. Hindi. Para siyang loyalty badge. Para lang sa mga tagasunod niya. Gets ko. At ano ang kapalit ng hindi pagpapayag? Iyon ang pang-apat at pinakamatinding bahagi ng sistema. Economic exclusion. Walang benta, walang bili. Tama, ang sinumang walang tatak ay hindi makakabili o makakapagbenta. Sa simpleng salita, wala kang akses sa pagkain, tubig, gamot, tirahan. Itatapon ka sa labas ng lipunan para mamatay sa gutom. At dito na papasok yung sinabi mo kanina. Hindi na ito tungkulan sa teolohiya. Para sa isang magulang na may anak na umiiyak sa gutom, ito ay isang brutal na pagpili. Prinsipyo o kaligtasan ng pamilya? Isang perpektong bitag? At ang sistemang to, tatakbo ng eksaktong 42 na buwan. Eksakto. Pero ang tanong, sa loob ba ng panahong yon, lahat ba ay susunod na lang? Wala bang lalaban? Parang napakalakas ng kalaban eh. At dito nagiging mas komplikado at mas aktibo yung sitwasyon. Kasi ang 42 buwan na to ay hindi panahon ng tahimik na paniniil. Ito ay panahon ng digmaan. Digmaan. Oo. Dahil habang nangyayari ang lahat na to, may dalawang magkasalungat na puwersa na kumikilos. Sa isang banda, yung mga kampo ng halimaw sa pamamagitan ng isang religious police ay hahanapin at papatayin ang sinumang tatangging sumamba. So, may malawakang pag-uusig. Malawakang pag-uusig at pagpatay. Pero sa kabilang banda, May resistance. meron. Kasabay nito, lilitaw ang puwersang lalaban sa kanila, yung 2 saksi at yung tinatawag na 144,000. At ano ang gagawin nila? Hindi lang sila magtatago. Hindi. Ang mission daw nila ay 3.
Una, babalaan ng mga tao na wag tanggapin ang tatak. Pangalawa, proprotektahan nila yung mga banal na tumatanggi. Okay. At yung pangatlo? At pangatlo, hindi lang sila defensive. Aktibo nilang lalabanan at ayon sa mismong termino na ginamit sa source, dudurugin ang mga puwersa ng halimaw. Wow, teka. Interesante yon. Paano sila lalabanan? Kasi kung ang kalaban mo ay isang global superpower na kontrolado ang lahat, parang David versus Goliath na amplified a million times? Hindi masyadong dinidetail kung paano pero ang binibigyang diin ay hindi ito magiging one-sided affair. Ang 42 buwan ay isang magulong yugto. Kung saan sabay-sabay na nangyayari ang pagpapatupad ng tatak, Pagpapatay sa mga tumatanggi, pagtalikod ng marami dahil sa takot, pero kasabay din ito ay may proteksyon at aktibong pakikidigma mula sa kabilang panig. isang all-out spiritual and physical war na may deadline. At napakalinaw ng deadline na yan? Okay, so itong 42-month window na to ay isang full-blown war. Pero may expiration date? Anong nangyari sa day 1261, kumbaga? Pagkatapos ng 42 months, bigla na lang ba itong titigil? Oo, Oo. At biglaan daw ang pagtigil. Ayon sa interpretasyon ng source, pagkatapos ng 42 months, darating ang 7 salot. Ito yung mga huling parusa. at dito mangyayari yung twist. Dito mangyayari ang isang malaking twist. Magkakaroon ng internal conflict. Isang pagtataksil sa panig ng kasamaan. Babaliktarin nila ang isa't isa. Eksakto! Ang pulang halimaw. Naalala mo yung world beast government, yung political machine? Sila yung gobyerno? Sila. Bigla silang babaliktad. Sila mismo ang papatay sa anak ng kapahamakan, yung leader na dati nilang sinusuportahan. Yung pinapasamba nila sa mga tao. Siya nga, susunugin daw nila ito hanggang sa maubos. So parang yung political machine tinanggal na nila yung figurehead nila kapag hindi na nila kailangan. Ganun na nga ang logic. Nagamit na siya para makuha ang buong kontrol at ngayong sila na ang may hawak ng kapangyarihan, aalisin na nila yung nagpangpag na Diyos. At dahil doon, Guguho ang buong sistema ng 666. Dahil kung patay na yung sinesamba, ano pang dahilan para ipilit ang pagsamba at pagpapatatak para sa kanya? wala na. So, biglang hihinto ang pagpapatupad. Biglang hihinto. At magbabago yung alyansa. Yung bulaang propeta maglilingkod na ngayon sa pulang halimaw sa halip na doon sa pinatay na anak ng kapahamakan. Okay? At sa puntong to, sinasabi rin na yung mga tumanggi sa tatak at pinatay sa loob ng 42 buwan ay bubuhayin at itataas sa langit. So ang mga maiiwan na lang sa lupa ay puro yung mga may tatak na. Sila na lang ang matitira. Okay, buuin na natin ang lahat. Kung susundin natin ang lohika ng mga dokumentong ibinahagi mo, ang sapilitang pagpapatupad ng 666 ay hindi isang bagay na basta-basta mangyari sa ating kasalukuyang sistema. Hindi talaga. Ito ay isang napaka-espesipikong kaganapan na mahigpit na nakatali sa isang 42 buwang bintana. Isang window of time. Oo, at ang bintanang yan ay magbubukas lamang pagkatapos ng sunod-sunod na mga pandaigdigang sakuna na papatay sa bilyong-bilyong tao. Tama. At pagkatapos, umangat sa kapangyarihan ng isang pandaigdigang gobyerno na pinamumunuan ng isang partikular na lider, yung anak ng kapahamakan. Kung wala yung mga elementong yun, ayon sa source, walang sapilitang pagpapatatak na magaganap. Yan ang pinakasentro ng argumento nila, no? Oo. Napakalinaw mo pagkakasabi na may checklist ng mga kondisyon at bago pa man magsimula yung huling linggo, kailangang nasa entablado na ang parehong panig. Nandun na yung kontrabida at yung bida. Eksakto. Nandun na ang halimaw na dudurugin at handa na rin ang 144,000 na dudurug sa kanya. Inilalarawan ito na parang isang dula. Kung wala pa ang isa sa kanila, hindi pa pwedeng magsimula ang palabas. At dito ka namin iiwanan ng isang bagay na maaari mong pag-isipan. Kung ang buong prosesong ito ay isang detalyadong script o timeline, inaanyayahan ka ng source na tingnan hindi lang yung kailan, kundi pati na rin yung paano inihanda ang daan. Ayon sa lohika ng tekstong ito, sa halip na maghanap ka ng isang literal na microchip o tatak sa ating panahon niyan,
Ano kayang mga uri ng pangdaigdigang gaganapan? Isang global pandemic, isang malawakang economic collapse, isang krisis na magbubuklod sa lahat ng bansa sa isang layunin? Ang maaaring ituring sa pananaw ng source na ito bilang mga posibleng prologue o unang yugto na naglalatag ng pundasyon para sa mismong panahong inilalarawan nito.